So hello traders, kakatapos ko lang magawa ng weekly review. So pakita ko lang sa inyo ng konti itong weekly review. So yan, meron tayong overall weekly performance. So A, kasi hindi mo ako nag-break ng rules ngayon and na-execute ko lahat kung ano yung plano ko. Then meron tayong A plus setups of the day, last week, ganyan-ganyan. Winning trade, B trade, losing trade, so reason for entry, execution review, etc. etc. blah blah blah. Kung gusto niyo ng template ko for weekly review, let me know. Bibigay ko sa inyo ng free yun, huwag yung galala. Walang bayad. Kung gusto niyo ng template ko ng daily journal, weekly review, daily review, comment lang kayo or message niyo ako, then bibigay ko sa inyo kung ano yung template niya. So meron lang tayong 3 trades nitong nagdaang linggo. Meron tayong isang talo, isang BE, at isang panalo. So medyo up lang ako ng konti lang, as in konting-konti lang. And guys nga pala, wala tayong trade nung Wednesday, Thursday, Friday. Kasi nung Wednesday, Thursday, parang, hindi tinamaan yung mga POI ko. And nitong Friday, may tinamaan akong POI, pero hindi ko siya tinake. And yan, ito yung tatanong ko sa inyo. Gusto ko ng opinion para hindi lang kayo natututo sa akin and natututo rin ako sa inyo. So, comment nyo lang kung anong maging opinion nyo about dito sa hindi ko pag-take ng trade na to or tama lang ba na hindi ko tinake. Well, para saan? Parang tama. Kasi, yun nga. Kung tinake ko, hindi na breaking rules ko. Pero gusto ko lang din ng opinion ninyo. Kasi nag-play out eh. Kaya gusto ko ng opinion. So guys, kung makikita nyo, ito yung pre-market plan ko nung Friday. So ito yung sinasabi ko sa inyong trade na tinamaan. So makita nyo, Friday siya, July 31. So ito yun. Yan. Hindi ko to tinake, pero yan, play out siya. And, explain ko kung bakit ko muna minarkahan tong FVG na to. Kasi nga, meron siyang fair value gap na sa 1 hour. And then, meron tayong dito na major liquidity to para sa akin. Major liquidity. Ito ay previous daily low. And also, ito medyo maliit. May nagre-rest dyan na London low. So, naisip ko na possible na mag-react dito yung market. And yes, tama ako. Pero, hindi ko na-take yung trade na to. And yun, pinuntahan siya ng market ng oras to. Unang lapat na dito ay 9:40 siya tumama. Mga 9:40 siya tumama and hanggang 11 pa naman ako yung trading ko. So, hindi ko siya tinake kasi meron dito ako nakita dalawang FVG. 5 minutes. 5 minutes time frame to. So, hindi ko siya tinake. Then, makikita nyo dito sa 1 minute ng ganda. Para sa akin, maganda to. So, tumama siya sa fair value gap. So, 1 minute time frame na to guys. Tumama siya sa POI ko, which is itong fair value gap na H1. Then, nag-react. Na ganyan siya. Tumama sa 5 minutes. Bumalik. Then, nagkaroon ng manipulation. So, after magkaroon ng manipulation, inisip ko paano papasok yung trade na to. Meron akong rules guys na kung makikita nyo, yung IFVG na tinitake ko is, meron akong rules na tinatawag na clean. Kailangan clean IFVG. So, ano ba yung clean IFVG para sa akin? Kailangan sa leg na to, isa lang yung FVG. Kasi dalawa. Ito, 1, 2. So, kaya hindi ko tinake to. Kaya hindi ko tinake tong trade na to. Kung tinake ko tong trade na to, and dito tayo mag-entry sa close candle na to, then target natin kahit 2 hour lang, pwede. Goods na tayo dyan, di ba? Pero hindi ko siya tinake. Kasi nga, hindi siya clean IFVG. And yung nasa rules ko, dapat clean IFVG kasi dalawa yung fair value gap na meron sa isang leg na to. Ang rules ko, kailangan sa isang leg, isa lang yung FVG. Kung makikita nyo sa video ko, yung mga trade ko last week, puro ano lang yun, single FVG sa isang leg. So, para sa akin, yun yung clean IFVG. Then sa 5 minutes, ito rin pa yung inisip ko na kahit na siguro nakakita ko ng clean IFVG, parang hindi ko iti-take. Kasi nga meron ditong dalawang FVG and possible na ginagagawin ng market. Pwedeng mag-react alinman sa dalawang to. Or kunwari, pwedeng tumama dito, then sweep ulit tong bago mag-continue pataas. Pero ang ginawa ni market, dire-diretso na siyang tumaas dito sa level na to. And sabi ko, pag umabot sa oras ko, at alin man dito sa dalawang to, nag-retest. Alin man, kasi FVG na to, kukunin ko yung trade. Kaso, naisip ko, kung dito ako mag-entry halimbawa, well, hindi naman siya umabot sa oras ko. Kung dito ako mag-entry halimbawa, yung POI ko na to, is wala na siya sa discount level. So, sabi ko, wala na akong pag-asa. So, kung dito naman, wala na. Hindi na rin ako umabot sa oras ko. So, nanghinayang lang ako. Well, tao pa rin ako. Hindi pa rin ako emotionless. Nanghinayang ako kasi lang pips to bar. Hindi lang oras kong inantayan. Tumama sa POI ko pero nagka-problema ako sa entry model. Ngayon, nakuha nyo ba itong trade na to? Kung nakuha nyo, comment nyo guys. And gusto ko ng opinion nyo about sa nangyaring ito. And gusto ko rin matuto sa inyo. Para naman parehas tayong natututo. Maganda yan, nagbabatuhan tayo ng idea. See you on Monday kung magkaka-trade. Kung hindi, edi gagawa na lang tayo ng kung anumang content.